Ilang araw na naman akong hindi nakapag-upload mga mamis at ngayon na ulit ako makapag-upload kasi nga meron na namang hindi magandang nararamdaman itong katawan ko at konektado nga to sa sitwasyon ko. Wala talaga sana akong planong mag-video mga mamis or mag-vlog kasi nga nahihirapan talaga ako dahil ilang araw na talaga tong sitwasyon ko na ganito ako. Pero para mapakita ko sa inyo mga mamis yung reality na nangyayari sa akin kapag meron na hindi magandang nangyayari sa katawan ko, ito at gumawa na lang ako ng video kahit medyo nahihirapan ako. Itong mga makikita nyo sa video mga mamis na kilos ko ay hindi to OA. Ganto talaga ako mga mamis. Actually, mas inaayos ko pa nga yung kilos ko para naman hindi mas mukhang nahihirapan talaga sa video. Itong part na to mga mamis, pinilit kong tumayo para makipaghilamos ako kasi 4 na araw na talaga akong hindi nababasa ng tubig. Ligo, hilamos, hindi ko talaga nagagawa. And mga oras kasi na to mga mamis, si daddy nakaalis na or nakapasok na sa trabaho niya. Si Atina naman ay tulog na dahil pagod din talaga si Atina sa araw-araw mga mamis kaka-practice. Umaga ang pasok, hapon na nakakauwi. Dapat talaga ay magpapatulong ako kay daddy bago siya umalis or bago siya pumasok ng trabaho. Kaya lang nakalimutan ko din mga mamis kasi nga nakatulog din ako. Dahil nga tulog ako ng tulog mga mamis, hindi ko matanggap yun nangyayari sa akin nung araw na to kasi nalulungkot na naman ako. Actually, hindi ako nalulungkot. Ay hindi, nalulungkot pala ako mga mamis at the same time. Natatakot na naman ako kasi iniisip ko, ano na naman ba tong nararamdaman ko? Bakit na naman ganito na naman ako? So, noong mga araw nga to mga mamis, ganito na nga lang yung sitwasyon ko. Hindi talaga ako mapakali sa nakita kong hugasin. Kaya naman pinilit ko na maghugas ako. Total naman, magaan lang naman itong mga plato. Hindi ko na hinugasan yung mga kawali dahil mabigat yun. Baka mapuwersa yung kaliwang katawan ko na may tubo. Kasi ito talaga yung masakit na nararamdaman ko, yung kaliwang katawan ko na merong tubo. Naawa na rin kasi talaga ako kay daddy mga mamis. Kasi sobra na rin talaga yung puyat at pagod niya sa trabaho. Tapos pag uwi niya pa rito, alagaan niya pa ako. Tapos si Atina, asikasuhin niya pa tuwing papasok sa school. Kaya naman bago ako maghilamos mga mamis, talagang hinugasan ko muna yung mga kalat sa lababo para naman pagdating ni daddy ng umaga, si Atina lang ang aasikasuhin niya. Pero yun nga mga mamis, hindi ko naman pinilit na hugasan itong mga kawali na to kasi mabibigat to at kaliwete ako. So mapupwersa yung kaliwang katawan ko kaya hinayaan ko na lang dyan at si daddy na lang ang bahala dyan. Alam ko mga mamis na maraming nagtatanong sa inyo kung saan ba yung tubo na yon, saang parte ng katawan ko, gaano ba kalaki or gaano ba kahaba yung tubo na yon. Mamaya mga mamis, meron akong tape measure, susukatin ko at ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kahaba yung tubo na sinasabi ko sa inyo. Kaya ko naman mga mamis na magnormal na galaw pero mas pinipili ko na nga lang na bagalan para at least kahit papano hindi masyadong nag-uuga or nakikiskis kung saang parte ng katawan ko yung tubo. Kasi mga mamis baka mamaya ayun pala yung dahilan kung bakit sumasakit yung loob ng katawan ko dahil nga nakumikiskis siya kung saang parte ng katawan ko. I mean ng balat ko pala. Lalo na sa ribs ko mga mamis, kumikiskis kasi yan sa ribs ko kada gagalaw ako. Aminin ko sa inyo mga mamis, matapang akong tao. Alam yan ng mga nakakilala sa akin. Pero nung araw na to, sobrang tindi talaga nung nararamdaman ko na parang hindi na normal yung nangyayari sa katawan ko. Talagang sobrang natatakot ako. May mga time na ginigising ko si daddy tapos lumiyak ako sa kanya, sinasabi ko nalulungkot ako. Pero nilalakasan ko pa rin naman yung loob ko mga mami. Sinasabi ko pa rin na walang-wala to kumpara sa bagong labas ako ng ospital or mga naoperahan ako. Kaya iniisip ko, feeling ko kailangan ko lang talaga tong ilakad-lakad dito sa loob ng bahay, tumayo-tayo. Kaya ganito ginagawa ko pa rin kahit na medyo nahihirapan ako. Isa pala sa nagiging problema ko ngayon mga mamis, bukod sa may sumasakit na parte dito sa loob ng katawan ko, nahihirapan na naman maglakad yung mga paa ko. Pag dito sa loob ng bahay, hindi naman. Pero pag lalabas na naman ako mga mamis, hindi na naman kinakaya ng paa ko ang maglakad sa labas. Pagkatapos ko nga maghilamos mga mamis, sinanda ko na nga yung mga unan kasi inelevate ko talaga yung mga paa ko. Baka mamaya kailangan lang ulit ganon para maging normal na naman yung lakad ko. Tapos fast forward tayo, kinabukasan na to mga mamis at si daddy na naasikaso niya na si Atina nakapasok na sa school and bago nga siya matulog, sabi ko ikabit niya muna itong sofa cover para nga hindi nalalaglag yung bedsore foam. Alas 4 ng madaling araw mga mamis nakauwi si daddy galing trabaho pero hindi siya natulog agad kasi alas 5 inasikaso niya pa yung almusal ni Atina tapos alas 7 hinatid niya pa si Atina sa school. Then bago nga siya matulog, ito nga nagbawas-bawas muna nga siya ng kalat mga mamis at nagwalis na rin siya kasi hindi na rin talaga ako nakapagwalis kasi isa sa dahilan na hindi ako talaga pwedeng yumuko mga mamis dahil mas lalong sumasakit pag yumuyok ako, natutusok yung tiyan ko. Pagkatapos ni dading magwalis at magbawas ng mga kalat mga mamis, pinasampay ko na rin sa kanya yung mga napaikot ko sa washing na mga ibang labahan pati na nga rin itong mga basahan para nga mailagay na sa kusina. After naman niyang magsampay mga mamis, bago daw siya matulog, imamassage nga daw muna ulit niya yung mga paa ko para mawala yung sakit
magkasakit at maging normal ulit yung lakad ko. Actually, hindi naman na talaga magiging normal yung mga paa ko mga mamis. Pero kumpara dati talaga, malaki ang improvement ng mga paa ko. Pero yun nga mga mamis, kasi diba sabi ko nga sa inyo, parang iba na naman yung pakiramdam ng mga paa ko. Hindi na naman niya kayang maglakad ng matagal. Puro dito lang sa bahay yung kaya niyang ilakad. Pero hindi naman siya nangangalay kapag nakatayo ako kahit gaano katagal. Hindi ko lang alam kung bakit gano'n na kapag naglalakad na ako sa labas, hindi na tumatagal yung mga paa ko at pagod na agad. Kaya naman ito mga mamis, back to zero na naman kami ni daddy. Araw-araw na naman niya ako kailangan i-rehab or i-massage at araw-araw ko na naman kailangan i-elevate yung mga paa ko at bukod doon, kailangan ko nang bawasan yung mga pagkilos-kilos ko dito sa bahay, lalo na nga kapag yuyo ko. Fast forward na nga tayo mga mamis, pagkatapos nga ng ilang araw, hindi na nasundan yung video ko na yun at ngayon na nga lang. At kahit papano ay medyo okay naman na ako. Ito nga sinusukat ko na at papakita ko sa inyo kung gaano ba kahaba yung tubo dito sa loob ng katawan ko at kung saan ko nilalagay yung tape measure mga mamis, nandun yung tubo. Lagi ko nga sinasabi sa inyo mga mamis na nasa kaliwang bahagi ng katawan ko yung tubo. So ganyan kahaba yung tubo mga mamis, kung makikita nyo 70 cm. Bali nagsisimula nga yan mga mamis sa kanang bahagi ng aking singit papunta sa kaliwa, tapos pataas na nga ng tiyan ko sa tagiliran at hanggang dito nga sa balikat ko, yun nakikita nyo palagi na merong tahi. Hindi lang kasi nakikita mga mamis, pero matigas siya kapag hinahawakan siya, kapag makikita mo siya ditong nakabakat sa katawan ko. Pero ayan, kapag yumuyo ko ako, natutiklop naman siya mga mamis, lalo na kapag banda sa tiyan ko. So ayan yung tumutusok sa tiyan ko mga mamis kapag yumuyo ko ako, lalong-lalo na nga kapag nasosobrahan ako sa yuko, masakit tumusok yan sa tiyan ko. Ulitin ko mga mamis, para doon sa mga hindi nakakaalam at bago pa lang nakapanood nitong mga video or mga vlogs ko, yung tubo na yon, ayan na yung buhay or ayan na yung buhay ko ngayon. Kung sakaling magka-problema yan at sana naman ay wag, pwede akong mag-agaw buhay ulit sa ospital or di naman kaya pinaka-worst hindi na ako makasurvive. Dahil nga medyo okay na ako nung araw na to mga mamis, konting sakit na lang naman na naramdaman ko sa tagiliran ko, naisipan ko na nga na magluto na ng ulam. Adobong manok nga yung lulutuin ko mga mamis, kasi nga ito yung paboritong ulam ni daddy at ni Atina. Isang linggo or lagpas isang linggo rin kasi talaga mga mamis na medyo unhealthy yung mga ulam namin araw-araw dahil nga hindi ako nakakilos at hindi ako nakapagluto ng ulam. Mabagal pa rin naman yung kinikilos ko dito mga mamis. Naka times 3 lang kasi yung video, kaya mukhang normal yung kilos ko dito, pero binabagalan ko pa rin kasi nga kinakapakapa ko pa din kasi baka mamaya bigla na naman tumindi yung sakit, tsaka para hindi na bumalik nga yung sakit na nararamdaman ko sa tagiliran ko. Alam niyo mga mamis, gustuin ko man din talaga na hindi na lang din talaga kumilos para nga mas maingatan yung tubo sa loob ng katawan ko. Hindi ko naman magawa kasi bukod sa nalulungkot ako, feeling ko wala akong silbi, ito na lang din talaga yung tanging matutulong ko kay daddy na kahit papano natutulungan ko siya dito sa gawaing bahay. Pero sa ngayon mga mamis, hindi muna ako nagtutodong kilos, hindi muna ako naglilinis, hindi nga muna ako naglalaba mga mamis, sobrang tambak na yung labahin namin. And ayoko naman din talaga magpa-laundry kasi nangihinayang ako sa pera mga mamis, kaya kinakapakapa ko pa yung katawan ko kapag kaya ko nakikilos na ako dito sa bahay ulit, pero paunti-unti na lang, hindi na yung gaya dati tuwing nakikita nyo sa vlog ko.